Lalo pang bumaba ang ranking ng 4 na nangungunang universidad sa Pilipinas sa listahan ng World's Top Universities ngayong taon ng International Education Network na QS o Quacquarelli-Symonds. Ayon sa QS, naging balakid sa ranking ng mga naturang universidad ang pondo sa edukasyon. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, bumaba nga ang ranggo ng mga tinuturing natin na nangungunang universidad sa Pilipinas ayon yan sa isang international survey. Ang resultang ito hindi na raw kinagulat ng isang party list group na nakatutok sa kabataan. Kinalampag ng mga gurong ito ang Kongreso kanina para igiit ang mas mataas na pasahod at sa kabuuan, karagdagang budget para sa edukasyon. Ang problemang ito sa budget kinikilala hindi lang ng sektor ng edukasyon sa bansa, kundi maging ng bagong labas na QS World University Rankings. Sa 2012 rankings nito, bumaba sa pwesto ang mga universidad sa Pilipinas. Ang University of the Philippines Diliman bumagsak sa number 348 mula sa 332 noong isang taon. Bumaba rin ang Ateneo mula 360, ngayon nasa 451 to 500 na. Ang De La Salle University mula 551 to 600, ngayon nasa 601 plus na ang ranking. Ang University of Santo Tomas nakapako naman sa 601 plus. Sa website ng QS, sinabi nitong sa mga bansa sa Asia, ang India at Pilipinas ang underperforming ang mga universidad. Sa Pilipinas dahil daw ito sa pagtapyas ng budget ng mga universidad dito. Ang rankings ay base sa research at academic reputation, employability o kakayanan ng mga graduate nito sa trabaho, teaching kasama na ang faculty-to-student ratio, at internationalization o bilang ng mga dayuhang guro at estudyante. Ang Kabataan Party List di na raw nagtataka sa pababang rankings ng mga universidad ng Pilipinas dahil umano sa budget sa edukasyon. Ang problema, simple lamang. Underfunded ang mga eskwelahan resulting from underinvestment ng ating pamahalaan. And because of these wrong priorities, because of the little priorities given to the education sector, hindi na tayo nagugulat at yan yung naging resulta ng ranking. Sa datos rin ng Kabataan Party List, kulang na kulang raw ang mga guro natin. Ang faculty-to-student ratio halimbawa sa UP, ang isang guro may hawak na mahigit 200 estudyante. Halos doble na yan ang load ng isang guro sa nangunguna sa ranking na Massachusetts Institute of Technology sa Amerika na 1:100. Una nang ibinida ng Malacanang mas mataas na budget na sinusulong nito para sa state universities at colleges sa 2013. 37 billion pesos, mas mataas ng mahigit 11 billion pesos sa budget ngayong taon. Ang ilang estudyante tiwala pa rin naman daw sa kalidad ng edukasyong nakukuha nila sa ating mga universidad. Bagamat may puwang pa rin naman daw para mas mapabuti pa ito. It's still a good university in the sense na we have good props, we have good facilities, tsaka binibigay naman ng gobyerno kung ano yung kailangan namin. Sometimes din po yung quality po ng education kasi meron din po, may mga instances po na halimbawa po yung mga profs po na hindi po pumapasok at ganun. So parang ganun din po, it's also in the employees that they hire. Jessica, ayaw po munang magbigay ng komento ng Commission on Higher Education tungkol dito sa survey na ito. Gusto raw muna nilang pag-aralan. Ito ang resulta ng QS World University Rankings. No? Pero una nang winelcome ng SHED yung sinasabing mas dagdag na budget para sa state university sa isang taon. Tingin nila substantial daw ito at makabubuti para maitaas ang kalidad ng higher education sa bansa. Jessica? Naalala ko nga, Ruth, nung huling sona ni Pangulong Aquino, nung July lamang, di ba? Medyo malaki yung inanunsyo niyang increase sa budget ng education. Tama, Jessica, ang sinasabi nga ay over 11 billion pesos yung idadagdag dyan. Tapos malaki rin yung increase especially for University of the Philippines dahil sinabi rin ng Pangulo na over 61,000 daw yung teaching positions na he hopes to create by next year with this increased budget nga, Jessica. Okay, in the meantime, alam ko in the past na bring up na rin itong medyo hindi malinaw na batayan o basihan nitong grupong ito kung paano ba nila na-determine itong ranking ng mga universities. Ang sinasabi naman kasi nila ay talagang nagko-conduct daw sila ng survey sa iba't ibang hindi lang academic institutions. No? They're also talking about employers, yung mga mismong kumpanya dahil tinitignan daw nila kung ano yung produkto na graduates nitong iba't ibang eskwelahan na nga na ito. Pero
ang sinasabi ay yearly naman daw yan at nakikita naman daw na pabago-bago yung trend at nakikita naman din daw yung improvement ng mga eskwelahan depende rin dito sa mga survey na ito. Halimbawa yan sinasabi nila na malaki yung improvement ng mga eskwelahan daw dito sa Hong Kong, ganun din sa Singapore as far as Asia is concerned at ang sinasabi nila dyan ay nakita daw nila yung increased spending ng mga gobyerno para dito sa higher education. Jessica? Well, at least nga merong batayan o meron tayong barometer o ranking man lang at nalalaman natin kung saan ba tayo, kung dapat ba nating mag-improve o dapat pang magdiwang. Kasi meron din mga survey period na medyo tumaas yung ranking ng ating mga universities, di ba Ruth? Jessica, although for the University of the Philippines, for example, tinignan ko yung ranking nila over the past 4 years. Medyo talagang pababa ng pababa yung ranking nitong UP. Pero sinasabi nga, that's because of the decreased budget. So titignan natin kung ano yung magiging effect nitong increased budget for next year. At sabi rin nga, tulad ng sinabi kanina ng Kabataan Party List, ay this should serve as a wake-up call na rin sa ating gobyerno at sa ating mga universities para nga mas mataas ang kalidad ng ating higher education. Jessica. Maraming salamat, Ruth Cabal.